What's up mga ka-recap? Kung gusto nyo ang mga ganitong content about time travel and sci-fi, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito upang magganahan ako sa pag-upload ng mga bagong videos at sabay-sabay tayo mag-enjoy. Halika, simulan na natin! Pinagbibidahan ng pelikula si Robert Pattinson sa pangunahing papel bilang si Mickey at nagbibigay ito ng sulyap sa hinaharap ng sangkatauhan. Tinutuklas ng kwento ang isang mundong kung saan naglalakbay ang mga tao patungo sa malalayong planeta upang magtatag ng mga kolonya at sinasamantala ng malalaking korporasyon ang teknolohiya ng pag-clone ng mga manggagawa matapos silang mamatay na nagre-resulta sa halos walang katapusang supply ng libreng paggawa. Gayunpaman, biglang nagbago ang lahat nang umuwi si Mickey isang araw at matagpuan niyang buhay pa ang dati niyang bersyon. Biglang nagkaroon ng dalawang Mickey na humantong sa isang kakaiba at nakakaintrigang tunggalian. Ang kwento ay nagaganap sa taong 2054 sa isang planetang tinatawag na Niflheim. Nakilala natin ang ating bida na si Mickey na natagpuan ng sarili na natrap sa isang malalim na hukay sa ilalim ng makakapal na patong ng niebe. Nalilito siya at nagtataka kung paano niya nakaligtasan ang ganoon kapanganib na pagkahulog. Pagtingala niya, nakita niyang may dumarating na shuttle at mula rito ay bumaba ang kaibigan niyang si Timo. Napanatag si Mickey at sumigaw ng pasasalamat, paniniwalang dumating si Timo upang iligtas siya. Ngunit kitang-kita ang gulat ni Timo nang makita siyang buhay pa. Habang nagsisimula itong bumaba, nabunyag na hindi pala si Mickey ang pakay ni Timo kundi ang pagkuha ng isang mamahaling flamethrower na nahulog sa hukay. Matapos makuha ang sandata, humingi ng paumanhin si Timo at ipinaliwanag na si Mickey ay expendable lamang. Malamang nahanda na ang susunod niyang clone. May nginis, tinanong niya si Mickey kung ilang beses na itong namatay. Galit na sumagot si Mickey, 16 na beses, ako si Mickey 17. Walang pakialam, sinabi lamang ni Timo, i-enjoy mo ang kamatayan mo bago umakyat muli at iniwan siya. Hindi nagtagal, lumitaw ang mga nakakatakot na alien na kilala bilang mga creepers. Direktang sumugod ang kanilang reyna kay Mickey at dinurog siya sa isang iglap. At doon biglang naputol ang esena. Bumalik ang kwento sa nakalipas, 4.5 taon ang nakaraan noong si Mickey ay isang inosenteng binata pa lamang. Niloko siya ng kaibigan niyang si Timo upang umutang ng malaking halaga sa isang mafia para magtayo ng negosyong pagkain. Nang mabigo ang kanilang negosyo, hinabol sila ng mafia at wala na silang matakbuhan sa Earth. Sa desperasyon, nagpasya silang sumakay sa huling barkong aalis ng planeta. Ang barko ay pag-aari ng bigong politiko na si Kenneth Marshall na patungo sa Niflheim upang magtatag ng sarili niyang pamumuno. Ngunit dahil milyon-milyon ang nais sumakay, halos wala ng tsansa si Mickey. Si Timo, bilang piloto, ay madaling nakakuha ng trabaho sa barko. Ngunit si Mickey ay hindi sinuwerte. Wala nang ibang mapagpipilian, nag-apply siya sa nag-iisang bakanteng trabaho, expendable, nang hindi man lang binabasa kung ano ang sakop nito. Pinroseso ng medical officer na Gemma ang kanyang aplikasyon at paulit-ulit niyang tinanong kung nabasa niya ang kontrata. Abala at sabik na makasakay, oo lamang ng oo si Mickey. Dinala siya ni Gemma sa medical area ng barko at ipinaliwanag na sa ilalim ng laboratorio ay may napakalaking hurno kung saan pinoproseso at muling ginagamit ang lahat ng organikong basura. Isang maliit na bahagi ng basurang ito ang ginagamit sa isang espesyal na makina, isang printer na lumilikha ng mga human clone. Kapag namatay siya, muling ipiprint ang kanyang katawan loob ng 20 oras. Halos hindi nakinig si Mickey dahil nahumaling siya sa amoy ng buhok ni Gemma. Matapos iscan ang kanyang katawan at isave ang kanilang datos, tinurukan siya ni Gemma ng isang serum na nagre-refresh at binaback up ang mga alaala niya noong bata pa siya. Ito ay nagdulot ng masakit na alaala. Noong bata siya, inigitin niyang umupo sa unahang upuan ng sasakyan at pinindot ang isang pulang button na naging sanhi ng aksidente na ikinamatay ng kanyang ina. Mula noon, namuhay siya ng may matinding konsensya, naniniwalang siya ang may kasalanan sa pagkamatay nito. Daig ng emosyon, napaiyak si Mickey. Inabot ni Gemma ang isang baril at sinabi sa kanyang barilin ang kanyang sarili.
Bilang isang expendable, kinakailangan niyang mamatay ng paulit-ulit upang malikha ang kanyang mga clone. Nag-aatubili man siya, ginawa niya ito at opisyal na naging isang expendable, isang manggagawang madaling palitan. Miserable ang buhay niya sa barko, tumatanggap lamang sapat para mabuhay. Isang araw, bumisita si Kenneth at ang kanyang asawa sa lugar ng mga manggagawa. Habang nagbubunhi ang crew, walang kamalay-malay si Mickey sa mga larong pampolitika. Sa panahong ito, nakilala niya si Nasha na isang security agent na nagpakita ng interes sa kanya. Naging magkaibigan sila at sa huli, nauwi sa isang relasyon. Sa loob ng 4.5 taon, si Mickey ang nag-iisang expendable ng barko, pinipilit subukan ng mga mapanganib na teknolohiya at virus. Kapag namamatay siya, itinatapon ang kanyang katawan sa horno at nagpiprint ng bagong clone. Minsan, pinadala siya sa labas ng barko para sa pagkukumpuni, ngunit sa totoo'y sinusubok lamang ang epekto ng radyasyon. Sa loob ng ilang segundo, nasunog ang kanyang katawan. Tinamaan siya ng debris, nabali ang kanyang braso at namatay siya dahil sa radyasyon. Ang pinakamasaklap, dala ng bawat bagong clone ang masakit na alaala ng pagkamatay ng nauna. Nakaramdam siya ng walang kahalagahan, iniisip na pinaparusahan siya sa isang bagay. Ang tanging nagmamalasakit sa kanya ay si Nasha na darating madalas sa mga mapanganib na misyon upang hindi siya tuluyang mag-isa. Makalipas ang mga taon, sa wakas ay nakarating sila sa planetang Niflheim. Gaya ng inaasahan, si Mickey ang unang tumapak sa ibabaw ng planeta. Ngunit pinilit siyang tanggalin ang kanyang helmet at agad siyang namatay dahil sa isang nakamamatay na airborne virus. Ang kanyang kamatayan ay nagbunsod ng karagdagang mga pagsubok at pagbuo ng iba't ibang bersyon ng bakuna. Sina Mickey 12, 13, 14, 15 at 16 ay parehang naging bahagi ng mga eksperimento. Sa huli, nalikha ang tamang bakuna at si Mickey 17 kasama ng iba pa ay matagumpay na naturukan nito. Sina Kenneth, Mickey, Jennifer at isang sundalo ay naglakbay upang tuklasin ang paligid ng planeta. Sa kanilang paghahanap, nakita sila ng isang kuweba. Nagpasya si Jennifer na bumaba upang tingnan kung gaano kalalim ito at nakatagpo ng maliliit na alien na nilalang. Nagpanik ang grupo at nagsimulang tumakbo habang nagpapaputok ng baril. Sa kaguluhan, aksidenteng nagpaputok si Jennifer pataas na nagdulot ng pagguho ng niebe na tumabon sa kanya at ikinamatay siya. Pagbalik nila sa barko, galit na galit si Kenneth kay Mickey. Sinisi niya ito sa pagkamatay ni Jennifer, sabihing mas mahalaga si Jennifer dahil siya ay bata, maganda at may kakayahang magkaanak. Bilang parusa, inutusan niya si Mickey na magtrabaho ng 14 hours a day at binawasan ang kanyang rasyon ng pagkain hanggang sa makapagdala ng sample ng mga alien na nilalang. Determinado, lumabas si Mickey upang hulihin ang isa sa mga nilalang na tinatawag na creepers. Isang araw, habang sinusubukan niyang manghuli, aksidenteng nahulog siya sa isang hukay ng yelo. Dito bumalik ang kwento sa esenang nasa simula. Sa sandaling tila mamamatay si Mickey 17, hinablat siya ng malaking nilalang na kalaunan ay nalaman nating reyna ng creepers. Ang mga maliliit na nilalang na nakita niya noon ay ang kanyang mga anak. Kinaladlag ng reyna si Mickey papasok sa kanyang kuweba at inaakala niyang ipapakain siya sa kanyang mga anak. Ngumit handal na saktan siya, pinaglaruan lamang siya ng mga maliliit na nilalang. Sa huli, itinapon lamang siya ng reyna sa labas ng kuweba at iniwan siyang buhay. Nabigla si Mickey. Naisip niyang baka matapos ng maraming clone, hindi na masarap ang lasa ng kanyang katawan kaya ayaw na siyang kainin. Sa sobrang desperasyon at pagod, nakiusap pa siyang kainin na lamang siya. Ngunit handal ganon, merong sinabi ang mga nilalang sa sarili nilang lingwahe at lumakad palayo. Iniwan siyang naguguluhan. Lumalabas na ang creepers ay hubyas na matatalinong nilalang. Handal na saktan siya, sinabi lamang nilang umalis ka na. Kahit paano, nakasakay si Mickey sa isang transport truck mula sa sarili niyang barko at nakabalik sa pangunahing spacecraft. Pagod na pagod, nag-ayos sa at natulog sa kanyang silid. Ngunit paggising niya, hindi na siya nag-iisa. Katabi niya sa higaan ng kanyang bagong clone, si Mickey 18. Inakala ng crew na patay na si Mickey 17 kaya inactivate nila ang susunod na clone.
Ngunit may kakaiba kay Mickey 18. Tulad ng mga nauna, mas matalas ang isip, mas kumpiyansa at mas agresibo. Walang pag-aalinlangan, kinuha niya ang isang dumbbell at sinugod si Mickey 17 para patayin. Nangyari ito dahil kapag nalikha ang isang bagong clone habang buhay pa ang naunang bersyon, nagkakaroon ng sitwasyong tinatawag na multiples. Mahigpit na ipinagbabawal ang multiples at kapag nangyari, agad na winawasak ang mga duplicate upang maiwasan ng komplikasyon. Ang dahilan ng politikang ito ay nag-uugat pa noong nasa Earth pa ang sangkatauhan. Ang siyentistang unang bumuo ng teknolohiyang ito ng pag-clone ay lihim na lumikha ng maraming clone ng kanyang sarili sa bahay. Nang mabunyag ito, nagkaroon ng matinding kaguluhan, lalo na mula sa mga grupong panrelihiyon na naniniwalang ang tao at ang kanyang kaluluwa ay dapat iisa lamang. Lumala ang sitwasyon at nauwi sa isang malaking kaso sa korte. Noong panahong yon, nakialam ang politikong si Kenneth Marshall at nangakong sa korte na ang pag-clone ay gagamitin lamang para sa mga misyon sa kalawakan. Tiniyak niya na iisa lamang ang clone na iiral sa anumang oras at sa mga kaso ng multiples, lahat ng duplicate ay agad nawawasakin. Batay sa pangakong ito, pinahintulutan ng korte ang paggamit ng teknolohiya ng pag-clone, ngunit sa ilalim lamang ng mahigpit na mga kondisyon. Ngayon, tila inuulit ng kasaysayan ng sarili nito. Dahil parehong umiiral sina Mickey 17 at Mickey 18 sa iisang panahon, kailangan ng alisin ang isa sa kanila. Walang pag-aalinlangan, umatake si Mickey 18, pinatumba si Mickey 17 at hinila siya patungo sa pugon upang itapon. Desperado na mabuhay, nakiusap si Mickey 17 na iligtas ang kanyang buhay. Inalok niyang akuin ang lahat ng shift sa trabaho ni Mickey 18 kapalit ng kanyang kaligtasan. Nang malapit nang magpasisya si Mickey 18, narinig silang papalapit na mga yapag. Si Timo yon. Sa takot, mabilis na nagtago sina Mickey 17 at Mickey 18. Samantala, lihim na nagbebenta si Timo ng mga ipinagbabawal na damo sa isang tao nang hindi niya alam na pinapanood siya ng dalawang Mickey. Dahil dito, nagpasisya si Mickey 18 na patayin si Timo. Total, si Timo ang nanloko kay Mickey sa nabigong negosyo na siyang nagdala sa kanila sa ganitong sitwasyon. Nang tuluyan ng mapag-isa si Timo, hinarap si Mickey 18 at walang babala siyang itinulak patungo sa pugong. Halos hindi na makakapit si Timo sa gilid, nakabitin habang nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Sa sandaling iyon, dumating si Mickey 17. Nilabanan niya si Mickey 18 at pinaurong ito, saka sinubukang hilahin si Timo paakyat upang mailigtas. Habang pilit inililigtas ni Mickey 17 si Timo, muling umatake si Mickey 18 at nauwi sa suntukan ng dalawang clone. Sa gitna ng kanilang sagupaan, papalapit ang hepe ng seguridad at si Nasha, kasintahan ni Mickey. Nang makita silang paparating, mabilis na nagtago si Mickey 17. Habang nakasabit sa pugon, tinakot ni Mickey 18 si Timo at binalaang huwag magsasalita. Sa huling sandali, hinila niya si Timo paakyat. Nang tanungin ng security team kung ano ang nangyari, pinagtakpan siya ni Timo at sinabing nadulas lamang siya at si Mickey ang nagligtas sa kanya. Pagkatapos, isinama ni Nasha si Mickey 18 sa paniniwalang siya ang kanyang nobyo. Samantala, sinubukang tumakas si Mickey 17, ngunit agad siyang nahuli at dinala para sa mga pagsusuri. Pagkatapos, dinala siya sa hapunan kasama si Pangulong Kenneth Marshall at ang kanyang asawa na si Alpha. Kasama rin doon ang isang sundalo na nagngangalang Kai. Sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakakita si Mickey 17 ng totoong pagkain sa harap niya, masarap na manok. Dahil sa matinding gutom, nilamon niya agad ang pagkain. Ngunit bigla na lang nagkaroon ng masamang reaksyon ng kanyang katawan. Namula ang kanyang balat at nagsimulang sumukal ng dugo. Agad na dumating ang medical team at ibinunyag na pinakain siya ng eksperimental na bersyon ng manok. Iyon ang dahilan kung bakit mabilis na lumala ang kanyang kalagayan. Sumigaw si Mickey sa sakit habang nanginginis ang kanyang katawan.
Nang makita ang paghihirap ni Mickey 17, balak na siyang ipapatay ni Pangulong Marshall nang biglang namagitan si Kai. Hinarap niya ang Pangulo at tinanong kung tao pa ba siya o isa ng halimaw dahil sa ginagawa niya sa sarili niyang mga tao. Isinama niya si Mickey 17, binigyan ng mga halamang gamot at tinulungan siyang gumaling. May nararamdaman si Kai kay Mickey ngunit hindi niya ito kailanman ipinakita kahit kay Nasha. Ngayon na may pagkakataon na siya, sinubukan niyang lumapit. Ngunit mahal pa rin ni Mickey si Nasha kaya nagpanik at tumakbo palayo. Bumalik siya sa kanyang silid, ngunit nadatnan niyang naroon na si Nasha kasama si Mickey 18. Masakit para sa kanya na makita silang magkasama, ngunit bago pa siya makareact, napansin ni Nasha na dalawa na ang Mickey. Handog sa pagbigla, natuwa pa siya. Pabiro niyang imungkahi na maaari silang magsaya ng sabay, ngunit bago pa may mangyari, pumasok si Kai sa silid. Nabigla siya nang makita ang dalawang Mickey at agad niya umalis upang isumbong ang nangyayari. Alam ni Nasha na kapag kumalat ang balitang ito, papatayin ang parehong Mickey, kaya hinabol niya si Kai upang pigilan siya. Samantala, sa ibang silid, hinarap ni Mickey 18 si Mickey 17 at tinanong kung saan siya nagpunta sa buong panahong iyon. Ipinaliwanag ni Mickey 17 na pinakain siya ng Pangulo ng eksperimental na karne na nagpasakit sa kanya. Nang marinig ito, nag-alab sa galit si Mickey 18. Matagal niya nang kinakamuhian ng Pangulo at ngayon determinado na siyang patayin ng Pangulo. Walang pag-aalinlangan, nagmadali siyang pumunta sa isang pampublikong seremonya kung saan nagbibigay ng talumpati ang Pangulo. Sa okasyon, inilanahad ng Pangulo at ng kanyang mga opisyal ang isang napakalaking bato na dinala nila mula sa planeta. Habang papalapit si Mickey 18 na galit, sinundan siya ni Nasha at Kai upang pigilan siya. Bigla na lang nagsimulang mangyari ang mga kakaibang bagay. Lumabas ang maliliit na creeper sa higanting bato at nagdulot ng kaguluhan. Ngunit si Mickey 17 na dati nang nakipag-ugnayan sa mga creepers ay sinubukang kalmahin ang sitwasyon. Ginaya niya ang kanilang tunog, tik-tak, tik-tak, at nagawang hulihin ng isa sa mga maliliit na nilalang na nagngangalang Joko. Sa mandaling muntik ng patayin ni Mickey 18 ang Pangulo, namagitan si Nasha at napigilan siya. Sa katadang sandaling iyon, may isa pang creeper na sumabog sa bato at direktang umatake sa Pangulo. Agad na sinunggaban at pinatay ng mga gwardya ang umatake. Mulit buhay pa rin si Joko, ang isa pang creeper. Ininutos ng Pangulo na dalhin si Joko sa laboratorio para sa pagsusuri. Nang mapansin niya ang dalawang Mickey na naroon, hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Ipinahuli niya ang dalawa, kasama na si Nasha. Matapos na patayin ng isang creeper at hulihin si Joko, nagsimulang lumipad ng maramihang creepers malapit sa barko. Samantala, ikinulong sina Mickey 17, Mickey 18 at Nasha. Doon lumapit si Timo kay Mickey 17 ng desperadong pakiusap. Inilahad niya na ang loan shark na pinagkautangan nila ay nagpadala ng legal na banta. Kailangan daw nilang mag-record ng video kung saan hinihiwa-hiwa ang isa sa kanila at ipadala iyon. Kung hindi, papatayin ng mga tao ng mafia na nasa loob na ng barko si Timo. Nagmamakaawa si Timo kay Mickey 17 na ialay ang kanyang sarili. Sa umpisa, tumanggi si Mickey 17, ngunit iginiit ni Timo na dahil expendable siya, muli naman siyang ikaka-clone. Dahil sa kanyang pagiging inosente at mapagtiwala, nauto si Mickey 17 sa emosyonal na drama ni Timo at pumayag. Pinakuryente ni Timo si Mickey 17 para mawalan ng malay at palihim siyang inilabas sa selda. Hahatiin na siya ni Mickey 17 ng chainsaw nang biglang dumating si Mickey 18. Mabilis na nag-isip si Mickey 18 at pinakalma si Timo sa matatamis na salita. Sinabing kung may kailangang mamatay, siya na lamang dahil siya ang nangtangkang patayin si Timo noon. Naloko si Timo at binaba ang kanyang pagbabantay. Lumapit pa siya. Sinamantala ni na Mickey 18 at Nasha ang pagkakataon, pinabagsak si Timo at ang kanyang mga tauhan at nakatakas sa kulungan. Galit na galit pa rin si Nasha kaya kinuha niya ang sandata at halos natapusin niya si Timo. Ngunit pinigilan siya ni Mickey 17 kaya pinatawad ito.
Sa sandaling iyon, dumating ang mga tauhan ng seguridad at muli silang nahuli. Inihatid silang tatlo pabalik kay Marshall na handa ng patayin ng munting creeper na si Joko. Habang dinadala sila, lumapit si Mickey 17 ng isang medical staff at tinanong kung paano niya nakausap ang mga creepers noong nakaraang araw. Ipinaliwanag ni Mickey 17 na ang mga nilalang na ito ay may kakayahang makipag-ugnayan sa mga ao. Ibinunyag ng medical worker ang isang nakakagulat na impormasyon. Matapos ang isang araw na pagsusuri, natuklasan nila na ang mga creepers ay hindi lamang huwas na matatalino kundi sobrang advanced pa rin. Sa katunayan, nakabuo pa raw sila ng aparato na kayang magbigay daan sa direktang komunikasyon pagitan ng tao at creeper. Kinaumagahan, nagtipon ng maramihang creepers sa palibot ng barko, tila may hinihintay sila. Nang makita ito, inasa ni Pangulong Marshall na malapit ng sumiklab ang digmaan. Dinala sa kanyang harapan sina Mickey 17, Mickey 18 at Nasha. Galit na galit, sinermonan ni Nasha ang Pangulo dahil sa pagmamaltrato niya sa mga tao at inigiit na hindi digmaan ang paksa ng mga creepers. Gusto lamang nilang kunin ang kanilang anak. Nagbalik si Joko, ngunit tumanggi pa ring makinig si Marshall. Ipinaalam ng medical officer na ang mga nilalang ay lubhang matatalino at nakabuo pa sila ng isang tagasalin upang makipag-usap sa kanila. Sa halip na seryosohin ito, kinutya ni Marshall ang opisyal at ginaya ang mga kakaibang tunog ng mga creeper. Bilang tugon, dinuruan siya ni Joko. Galit na galit, itinali ni Marshall si Joko at isinabit ito sa ibabaw ng pugon. Saka sinabi kay Nasha na kung nais niyang iligtas ang nilalang, kailangan niyang hawakan ng lubid gamit ang kanyang mga ngipin. Ginawa iyon ni Nasha nang walang pag-aatubili. Bilang karagdagang parusa, iniutos ni Marshall kina Mickey 17 at Mickey 18 na magdala ng buntot ng isa sa mga creeper. Isa lamang sa kanila ang pahihintulutang mabuhay habang ang isa ay papatayin. Pinagsuot niya sila ng mga bomb vest habang siya ang may hawak ng detonator. Paglabas nila, naging emosyonal si Mickey 17. Naalala ang pagkamatay ng kanyang ina dahil sa pagpindot niya ng isang button sa loob ng sasakyan. Naiinis, sinigawan siya ni Mickey 18 at sinabing tigilan na niya ang pagsisisi sa sarili. Ang aksidente ay dahil sa depekto ng sasakyan, hindi sa kanyang ginawa, at alam niya ito sa kaibuturan ng kanyang puso. Bago sila umalis, palihim na iniabot ng medical officer kay Mickey 17 ang translator na nagbigay sa kanya ng pagkakataong makipag-usap sa mga nilalang. Narating ni na Mickey 17 at Mickey 18 ang Reyna, ang pinuno ng mga nilalang. Gamit ang translator, tinanong ni Mickey 17 kung kilala siya nito. Laking gulat niya nang sumagot ito, "Oo, Mickey." Nagulat siya at binalaan ng Reyna na balak silang katain ng mga tao gamit ang nakalalasong gas at hinikayat silang umalis. Ngunit itinuring siya ng Reyna na hangal. Sumingit si Mickey 18 at sinabi na ang isa sa mga anak nito ay nasa loob pa ng barko at maaaring nasa panganib. Nang marinig ito, nagpakawala ng napakalakas na sigaw ang Reyna na sinabayan ng iba pang mga nilalang. Napakatindi ng tunog na halos mawalan ng malay ang dalawang Mickey. Ipinaliwanag ng Reyna na ang naturang frequency ay kayang papasabigin ng utak ng tao. Hiniling niya na ibalik ang kanyang anak at iginiit na dahil napatay na ng mga tao ang isa sa kanyang mga anak, may isang tao ring kailangang mamatay bilang kapalit. Kapag natupad ang kanyang mga kondisyon, aalis sila ng mapayapa. Nagbigay senya si Mickey 17 kay Nasha sa pamamagitan ng mga kamera ng barko, ipinaliliwanag niyang nais lamang ng Reyna na maibalik ang kanyang anak. Naiinggit si Pangulong Marshall na siya ang nasa sentro ng makasaysayang sandaling ito, kaya nagpasya siya ang dapat gumawa ng unang pakikipag-ugnayan. Mulit sa halip na makipagnegosasyon, pinangunahan niya ang kanyang hukbo upang lipulin ang mga nilalang. Iniutos niyang gumamit ng mga flamethrowers na labis na ikinagalit ng Reyna at ng kanyang mga tagasunod, kaya agad silang lumipat sa mode ng pag-atake. Samantala, sa loob ng barko, sinamantala ni Nasha ang pagkakataon. Gamit ang kanyang husay sa pakikipaglaban, napabagsak niya si Yalfa at naipit ito sa sahig. Nang muntik niyang baliin ang leeg nito, namagitan ng isang security officer at tinanong kung ano ang kanyang gusto. Hiniling ni Nasha ang ligtas na pagbabalik ng munting nilalang sa kanyang ina. Pumayag ang hepe ng seguridad, ngunit sinubukan pa ring patain ni Yalfa ang nilalang, kaya agad siyang inaresto. Habang patindi ng patindi ang tensyon, naghanda ang mga nilalang na umatake sa mga tao.
Ngunit bago pa man magsimula ang labanan, dumating si Nasha dala ang sanggol na creeper. Kinuha ni Mickey 17 ang bata at ibinalik ito sa Reyna na agad nitong ikinapanatag. Gayunpaman, iginiit pa rin ng Reyna na may isang buhay na dapat ialay bilang kapalit. Si Mickey 18 na matagal nang determinadong patayin ang Pangulo, sinamantala ang pagkakataon. Sumugod siya sa sasakyan ni Marshall at maruhas niyang itong binugbog. Aling-sunsod sa mga nakaraan, nagpaalam siya kay Mickey 17 at Nasha bago siya kinapagpang ang remote. May dalawang pagpipilian sa remote, 17 or 18. Walang pag-aatubili, pinindot niya ang 18 na nagdulot ng isang napakalaking pagsabog na ikinamatay ang Pangulo pati na rin ang kanyang sarili. Namasdan ng lahat ng may pagkabigla at lungkot ang sakripisyo ni Mickey 18 upang iligtas silang lahat. Maging si Yalfa, ang asawa ng Pangulo, ay tuluyang nalugmok sa matinding dalamhati. Tapat sa kanyang salita, tinupad ng Reyna ng mga nilalang ang kanilang kasunduan. Nang maibalik ang kanyang anak at mabayaran ng utang, pinangunahan niya ang kanyang lahi sa pag-alis, na iiwan ng mga tao sa kapayapaan. 6 na buwan na mikas ang likas, matagumpay na naitatag ang bagong koloni ng mga tao sa planeta na ngayon ay pinamumunuan ni Nasha. Sa isang espesyal na seremonya, ipinakilala niya si Mickey 17 sa kanyang tunay na pangalan, Mickey Barnes. Bilang isang huling hakbang upang tuluyang kumawal sa kanilang nakaraan, personal na winasak ni Mickey ang cloning machine upang matiyak na wala ng expendable na muling lilikhain. Nagdiwangan ng mga tao, nagyayakap sa isang panibagong simula. At doon nagtapos ang pelikula na siyang hudyat ng pagsilang ng isang panibagong lipunan sa planetang ito. Sana nag-enjoy kayo mga ka-recap. Anong masasabi niyo sa movie natin ngayon? Mag-iwan ng komento sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga new updates at uploads. Kita-kits sa susunod na kwento. Salamat at mag-iingat tayong lahat!